Ayan ma'am, magandang umaga. Ayan, i-reading na natin ikaw. Pagpasensyahan na ninyo ma'am, at ngayon lang din at hinintay ko ang aking client ay hindi pa sumasagot. Tulog pa siguro kaya inunan na lang kita. At kukuha tayo ng 13 baraha at ano natin yung mensahe sa inyo. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. Ito yung unang barahan mo ma'am, sa sitwasyon mo ngayon, sa problema mo na yan about sa partner mo. Ayan. Itong collaboration na ito means na yung partner mo ay nakipag-connect sa iba. Siguro ang iniisip nito ay ng partner mo na ito, nangangaliwa ka, may kinukontak ang iba, kundi kaya yung kakontak mo ngayon, yun yung napaghihinalaan niyang baka may connection kayo o may karelasyon, pero deep inside naman po wala naman po kayong relasyon. Siguro kung may mga problema ka o may mga i-advise ka, dito ka lumalapit sa taong ito. Yan, kaya naisip ng partner mo na makipag-collaboration sa iba o barang makaganti man lang para kung ano yung maramdaman mo sa ginagawa niya. Pero deep inside ma'am ay hindi po niya mahal itong babae na ito na kanyang kakunik ngayon. Maring ang nakikita ko dito, material na bagay lang yung habol nung partner mo dito sa babae na ito. Maaring syempre may napapakinabangan na itong babae, kaya ganito, may nakukuha siya dito sa babae, kaya parang pinagtitiisan niya. Ayan, itong babae na ito, kaya nakipag-connect siya dito para parang sabihin ganti man lang niya sa iyo. Yan, ito yung pangalawa. Yung pangalawa na ito ma'am ay maaring ikaw dito ay nai-stress ka sa problema, sa mga pinagagawa sa iyo ng yung partner. Maaring wala ka namang ginawa dito sa partner mo, pero bakit ginawan ka ng ganyan, na halos lahat naman ay ibinigay mo sa kanila, lahat naman ng mga gusto, ikaw ay nai-stress dito sa pinagagawa niya. Gusto kasi ng partner mo na to na gantihan ka. Yan, kasi siguro yung iniisip niya may kakunik kang iba, pero wala naman. Yan, dito. Kaya halo-halo na yung emosyon mo dito, galit, inis, pagsisisi, masasakit na salita, yung mga binitawan mo, binitawan din niya, kaya nai-stress ka dito. Yan, ito yung pangatlo. Ito yung sabi ng baraha ay dapat ikaw dito ay mag-relax ka. I-relax mo yung sarili mo, huwag kang masyadong magpapa-stress. I-relax mo, magmuni-muni ka, maglakad ka, mamasyal ka, para mabawasan yung stress level sa katawan mo. Yan ang sinasabi ng baraha. Itong pangatlong mensahe, mag-relax ka, huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano mga negatibo, dahil hindi yan nakakabuti sa iyong kalusugan, at baka yan pa ang makakaapekto sa iyong trabaho. Yan po yung pangatlong mensahe ma'am. Ito naman po yung pang-apat, mutual disaster. Yung problema mo ngayon ay parang dinaanan ng bagyo sa sitwasyon na pinagagawa ng partner mo. Parang gumuho yung mundo mo nang nalaman mo yung katotohanan about sa babae na yan. Parang gumuho, nawalan ka ng pag-asa, nagalit ka, lahat.
dito sa ano na ito, sa pinagagawa ng taong ito sa iyo. Trap ka sa isang ito ma'am, ay natrap ka sa isang sitwasyon. Di mo alam kung paano ka magsisimula ulit, kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung gusto mong gawin sa taong ito, o gumanti ka ba, o ano yung gagawin mo. Yan, sayang naman na bitawan mo yung sitwasyon na sinimulan yung matagal na. Kaya naghahanap ka dito ng kasagutan kung ano ang dapat gawin. Yan yung ikalimang mensahe ma'am. Itong ika-anim na mensahe, coach. Ang coach na ito ay mayroong nagtuturo dito sa kanya. Maaring yung babae na yon tinuturuan itong wag kang pansinin, nag-aaway din sila, o di kaya lagi din itong nag-aaway itong partner mo at saka yung kakunik niya, nag-aaway sila dahil ayaw ng babae na makipag communicate yung partner mo sa iyo. Kaya gano'n, nag-aaway sila, tinuturuan ng babae yung partner mo, sinusulsulan, bini-brainwash. Kaya gano'n yung nangyayari sa inyo. Minsan hindi kayo nagkakaintindihan ng partner mo. Apology. Apology na ito ay darating ang araw ay marirealize ng partner mo na mali yung pinagagawa niya sa iyo. Dahil sa unang-una, ang nakikita ko dito sa iyo, wala ka namang ginawang masama sa kanya, wala naman ako nakikitang foul play na niloko mo siya dito. Marirealize nito ma'am na bandang huli ay mali yung ginawa niyang saktan ka dito. Pero ikaw dito ay baka ka move on ka dito balang araw kung tutulungan mo yung sarili mong kalimutan yung lalaking ito na nagbigay ng problema sa buhay mo, nagbigay ng stress sa iyo. Yan, hihingi ito ng tawad, marirealize nito, mauuntog to pagdating ng panahon. Yan, kasi dito grabe yung ano mo dito, grabe yung sakit na naranasan mo ngayon dito sa taong yan. Goal, ang gagawin mo lang dito, wala kang ibang gawin kundi tuparin mo yung mga pinapangarap mo. Yan, kahit sa anak mo na lang ang nakikita ko dito sa baraha, kahit anak mo na lang yung pagtuunan mo ng pansin. Yan ang inyong gagawin, tuparin mo yung pangarap mo sa mga anak mo, kung ano yung karapat dapat, dahil obligasyon mo yan kung ano mang meron na yung inaano sa pangarap sa anak mo. Kahit yung anak mo na lang ma'am, kasi total yung partner mo na yan, matanda na yan, alam niya na rin niya kung ano yung alam niya na rin yan kung ano yung tama at mali. Yan, ito yung pang-8, alliance. Parang dito sa alliance na ito ma'am, nawawalan ka na ng tiwala sa partner mo, o di kaya hindi mo na mapagkatiwalaan ito. Yung tiwala mo, yung katapatan mo sa kanya ay nawala na dahil sa pinagagawa niya sa yung hindi maganda. Ayan. Homeless ka dito, grabe yung depression mo sa panahon ngayon. Minsan umiinit na yung ulo mo, naapektuhan na yung trabaho mo, nasisigawan mo na yung mga kasama mo dyan sa bahay, sa trabaho, kung saan ka man ngayon. Minsan ay umiinit na lang bigla yung ulo mo, na homeless ka sa mga pinagagawa nitong partner mo, nagbibigay sa'yo ng problema. Memory, ang naano ko lang dito ma'am, yung tinitignan mo na lang dito yung mga masasayang alaala mo, kasi simula nung pagkabata ay crush na crush mo, o siguro to yung malaki ang pagkagusto mo dito sa taong ito. Yan yung mga memory, yung tinitignan mo na lang sa relasyon ninyo. Kaya hindi ka basta-basta makamove on ng ganon. Siyempre matagal din kayo, na mga nasigit 4 years o 5 years na rin, kaya hindi ka basta-basta makamove on ng mga ganyang sitwasyon. Yan, ito naman ay challenge, perseverance challenge, endearment o resolution.
Yung mga yung ano mo ma'am, yung mga nangyayari sa iyo, challenge lang yan sa buhay mo ma'am. Sinusubo ka ng Panginoon kung gaano ka rin katatag, kung paano mo malagpasan yung pinagagawa sa iyo ng partner mo. Kaya ang gagawin mo diyan ay ipanalangin mo na lang na sana magiging okay ang lahat, na magbago ang isip ng partner mo, hindi na magloko kung ano man. Yan yung katotohanan diyan. Ayun, binabayaran ng babae itong partner mo, pinapadalhan ito, endorsement nag-aabot siya ng pera, yung partner, yung babae ng partner mo, pinapadalhan ito. Kaya ganyan na lamang kung ano, kasi ang nakikita ko dito, doon kasi siya nakakahanap ng benepisyo, nabibigay niya yung pangangailangan niya ng babae sa kanya, kaya ganun yung pinagagagawa niya. Yan, mahal ka naman itong ma'am, mahal ka naman itong partner mo. Ang problema lang kasi wala siyang makukuha sa iyo, kaya doon siya nagiging sa babae, yung sinasabi dito sa baraha, doon kasi siya nakakakuha ng benepisyo. Kaya mahal niya yon for the material na bagay, o may mga sumusuporta yung babae sa partner mo to, kaya mahal niya ito sa mga material na bagay. Pero deep inside, sa puso mo talaga, ikaw talagang mahal nito. Yan po ma'am, yung mensahe 13 na baraha.